Hello mga kapatid, pasensya na po at na-delay yung live natin ngayon. Exactly 3 sana. Pero may bisita tayo dito sa papalit-palit yung bisita natin. At papalit-palit yung bisita natin. Pasensya na po At sasagutin natin itong kapatid natin. Magandang araw sa iyo, brother. Anong pangalan nito? Mas mabuting sagutin natin yung kanyang mga argumento, mga kapatid. Dahil na Chua Antonio Jr., hindi ko alam taga saan ito. Sasagutin natin siya. Greetings sa iyo, kapatid. At hindi lang tayo magagamit ng mga personal attack. Broad naman yun. Doctrine na naman ng simbahan. At i-share ko po yung official statement ng simbahan, hindi yung personal natin na opinion. Dahil all opinions are equal with the absence of evidence. Okay? So greetings sa iyo, kapatid, Chua Antonio Jr. Parang nasa ibang bansa po ito. So pakinggan lang natin at ang pinakalat niya na namigay lang tayo ng amulets. No? Dahil wala siyang distinction eh. Kapatid, the Catholic Church is a religion of distinction, kapatid. Pero ito si kapatid na Chua, mahal nating kapatid. Pinagdasal kita lagi, kapatid, kahit ad hominem yung atake mo sa amin. Sa akin, personally. Ipakita ko sa inyo, mga kapatid, itong kapatid natin. Hatag siya mismo mga hatag, libre. Tago kayo siya sa mga taling-taling. Doon. Tatagalugin lang natin, no? Mga hatag siya mismo. Abi ba kay pare? Santo na siya? Abi ka ba kay pare? Mabutan ta niya unsa iyang gustong buhaton? Agimat unsa man day nang mga medals, agimat man na. Pasunodon ta niya, ipugos niya iyang gusto. Tama ba na? Sabi niya, dahil pare ba siya? Sundin natin yung kanyang gusto. Bakit i-force niya tayo? No. Lahat ba niya na parang pino-force ko kayo? Kaya nga, evangelization itong ginawa natin eh. It is just a proposal. It is not imposive and so on. No? Our tone here is not imposive, but proposal. Ano yung tinuro ng simbahan, ay ituturo ko. Hindi ko alam kung Katoliko ito. So I'm never promoting my own ways. I'm never promoting my own opinion. Pakita ko sa inyo mamaya ang official na turo ng simbahan at official din na turo ng ating mga church fathers. Well, nakikinig ako sa kanya, wala naman siyang kinukote ng Catechism of the Catholics kung Katoliko siya. Okay? Ang kanya lang ay nagpalabas lang siya ng puot, galit. Pero tayo, pinalabas natin yung katotohanan. Hindi yung puot. No, hindi din yung negative emotion dahil I pray for him for enlightenment, guidance, and inspiration. Okay? Tuloy tayo mga kapatid dahil i-discuss natin dahil sabi na namigay daw tayo ng anting-anting, amulets, mga charms, yung mga sacramentals ng simbahan. Wala talagang distinction itong si Chua Antonio Jr. Makinig ka, kapatid, para madagdagan yung kaalaman mo dahil yung tinuturo ko ay hindi naman personal yun. Kaya nga, nag-quote tayo ng banal na kasulatan. Kaya nga, nag-quote tayo ng mga martir. Akong gipuna ang inyong leader. Kaya nga, nag-quote ako ng mga sinabi ng mga santo, mga church fathers natin. Okay, galit na siya. Pakinggan natin. At sasagutin kita with a humble heart po, kapatid. No. Hindi nang ipadaan natin sa galit dahil yung gone are the days na sa pamagitan ng galit. Gone are the days. Ipakita natin yung pagmamahal at pakikinig natin sa katotohanan
Hindi daan natin sa init ng ulo, kapatid. Pero, hindi natin alam kung anong klaseng espiritu na sa likod natin, okay? Bana, Musulti sa tinuod. Gusto ninyo giyatakan ang iyang, giyatak-yatakan shame on you, bay. ang iyang pagkapare. Sobra na po kayo na nga istorya, oy. Shame on you. Pero sa laing bahin, kung kaya niya bastuson Wakoy alam. Yes, wakoy ang alam. mga healer, Pero, ang mga mananabang, magabuhat og maayo, Subraan kay siya kabugiro. Kamu po, kaya po ibalik namo sa iya ang iyang binuhatan. bisan gatukit. Tama ba na? Pero mga tunto. Suko kay siya sa mga amulets, suko kay siya sa mga taling-taling. Dili ni Unya karon, lang. Kundi ka matuwa. mga hatag siya mismo mga hatag, libre. Tama ba na? Kadukadlokon ko ninyo nga inyong kumpatid. Napoy member mo ingon nga, wa man siya nangatag og agimat, unsa man day ng mga medals, agimat mo na. Sa Ginoo ra ko mahadlok. Di ko mahadlok ninyo. Tao ra mo. Kinsa man taraw mo. Unsa mo buta, bungol? Abrihan pa na ako kung balay. Mao na akong ginasulti. Ang punto niya dito, mga kapatid, namigay daw tayo ng amulets. Yung Kung makasunod lagi. yung miraculous medal, no? Yung mga i-discuss natin yung amulets, difference between amulets and sacramentals, ha? Dahil wala siyang distinction, eh. Yan ang kakaiba natin sa kanila, no? Gihagit jud kaniya, Father, kung unsa ka matinud-anon sa atong tinuhuan isip sa kapari, perting paniyang panaway o lagot sa imuha. Unang-una, hindi naman tayo nagagalit sa sa amulets. Dapat i-renounce yan, sabi natin, no? Ayaw pa maka. Dako. Nasaktan lang siya dahil sinabi natin yung katotohanan. Dagdagan pa natin yung katotohanan, mga kapatid, ha? So, namigay daw si Father Darwin ng amulets, no? Huwag na kayong magpakabingi at bulag, no? Yung binibigay ni Father Darwin na medal, ay anting-anting yon. Yung binibigay ni Father Darwin na sa lahat ng mga kapatid natin, wala lang tayo magkomento ng mga negative dahil papasukan tayo ng kaaway natin, di ba? So, let us answer him with truthfulness. Base sa katotohanan, kapatid. So, hinikayat ko po, hindi naman maganda na magkomento tayo ng mga negative sa mga kapatid natin na nabulag pa sa katotohanan. Okay? Pero sasagutin natin siya punto por punto. So, ang topic natin ngayon about amulets and sacramentals. What's the difference between amulets? Makinig ka, kapatid na tsuwa, ha? Antonio Jr. Hindi ko alam taga saan siya. Pero sasagutin kita. At pasalamat tayo, no, sa mga it is a exchange of ideas, mga kapatid. But be sure that your idea is based on truth, not based on your personal speculation, not based on your personal reflection and meditation. Kaya nga magsagawa tayo ng kasagutan sa kanya. Okay? Natutuwa ako sa kapatid natin. Ingon bawal. Nganong mga hatag man? Kay dili nimo gusto Nganong mo gamit man ana? Nga bawal man kahana? na ay usa. Iya ra Una ay mga istorya, tao na makatabang iya ra sab giguba sa iyang kaugalingon. Naay video. ngano ikaw gusto nimo suluhon kay Ingon-ingon mo giyatakan ang iyang rights. No. patutuo ka. Ang imong trabaho Kaning amo usara ni ka pinaagi mugader og mga tao sa pagsukwahi sa iyang mga binuhatan. og i-focus ang No, dili ko makigdebate ninyo kay ngano way pulos makigdebate Laryo ka sa mga taong pulpul. kay ngano Kay matod pa sa Ginoo, mura ra kang nagpakaon. kay buot nga pagkapares
sa maayong pulong dito sa mga baboy. Amaw ka. Ayaw mo kasuko. Kani ako dili ra ni content tinud-anay ni. Ambot. Ito lang sa kanya ay totoo talaga ito. Hindi yung pa-content lang. Kanimo ang kanto boy. Totoo talaga ito. Kanto boy. At sabi niya na sabi mo Kawat sa ng pare lugar. na bawal ang amulet. Bakit namigay ka ng amulet? Yung medal at yung cross. Hindi naman yun amulets. I-discuss natin mamaya. No? So patuloy tayo makinig sa kanya. Ha? Kung kabalo mo ampo, kabalo sab mi mo ampo. Kung kabalo mo masuko, kabalo pod mi masuko. Pero ginabutang namo. Ginaplastar namo. Gahong sa yawa. Tama ba na? Grabe mo, gusto ko niyo patyon. Basin ikaw ang yawa. Kuyawa ba ninyo? Kaulaw ka Unsa mo? Ginoo? pari akas nuod lang. Wa manggani gipapatay sa Ginoo ang yawa. Kay buot. Ako na hinuon. Kay ngano? Bulabog na ka oy. Naong kag kwarta. So unang-una kapatid, huwag lang kayo magsalita ng mga negative ha. Nagapan Sasagutin natin siya with a humble heart, not with arrogance. Arrogante siya magsasalita. Pagdasalan lang natin itong kapatid natin. So, huwag kayong mag-comment ng mga negative. Pakiusap po. Now, let us. Our words reflects who we are. No? Hindi tayo tutulad sa kanya, ha? Patuloy lang tayo. Di po na ang inyong kwan, leader. Ngano abi kay pare ka. Respetuhon ta ka, buisit ka. Wa ako'y kasuko sa tanang kaparian. Noon pataka. Nuod lang. Kana ra inyong leader, akong gikalagutan kay ngano. Gabaan ko. Ambot lang. Siya ang gahimo og kagubot. Pagkapare ka. So, galit-galit na siya dahil ako daw yung dahilan sa grabe na kagubot, kalituhan, kaguluhan. No? So, galing sa kanyang bibig, galit na siya. No? But, okay lang. Hindi kita mapigilan na magalit. Ang imong trabaho. Pero hindi ka din makapigil sa amin na magsasalita sa katotohanan. Okay? Katotohanan, yung mga sagot ko ay binabase sa mga church fathers. At ngayon, sasagutin pa natin itong kapatid natin. No? Sa mga albularyo. Okay. Ingnan pag yung yawa. Dakong binuang na oy. Patuloy natin. Kasi ka matagam ba? Imbes ibutang niya ang among mga huna-huna sa Ginoo, siya mismo ang gapanghagit. Wa pagyud ka matagam. Patik-atik Pagyud ka matagam. playing victims. Tinuod lang. Sabi niya, ako daw ang rason sa kaguluhan. Magkagulo talaga kayo kapag hindi kayo naaayon sa katotohanan. Sabi ni Kristo sa Ebanghelyo, di ba? I bring no peace to the world. Sagpa gyud na sa imong. Malinaw na malinaw yan. Pare kagapatuto kang albularyo. Kaya nga maraming galit kay Kristo eh. Sa mga taong Singilan ba pati sa house bless. sa mga taong Naong kay kag hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Because Jesus is the way, the truth, and the life. unang batanon. So, the reality of creative tension is present when we stand for the truth, kapatid. Kung walang nag-reject sa'yo, walang umuusig sa'yo, meaning, posible hindi ka tumayo sa katotohanan. Tanan kaya nimo. Okay? Kaya nga tumayo tayo. So, there is Magay na kaya sa Ginoo. an ending Mao tension between light and darkness. No? Kay ngano para mahuman ang iyang misyon sa kalibutan para Playing victims. sa yuta para Mrs. mo nga pakasuhan ko. Pakasuhay ko! daot og utok nga parehan nimo ug ang mga maayog utok Mali ba musulti sa tinuod? buhat og tarong. Gusto ninyo muhilom ko? Amaw ka. Kay ngano gina-claim nimo nga ikaw Shame on you, bay. ra ang may karapatan Shame on you. manambal. Shame on you. Basan ka sa obispo. Pakaulaw ra mo. Tao ra man na. Wa ko'y alam. Yes, wa ko'y alam. Ang Pero mga albularyo sa nakita na ko ang iyang mali. sila Ang iyang mali, sobraan kay siya kambugiro. wala pa mong mga
mga pari mo. Kamu pod mga tunto. Wala pang mga pari nga parehan mo. Tunto mo sa pagsabot. Kapanambal na Bisan gatuki pa mong Bible, pero mga tunto mo. Tunto. Ang tawag na, tunto. bala ang espiritu sa Ginoo. Dili ni content lang, kundi ka matuuran. Nga kuan, iya sa yawa. Ikaw ang yawa. Kay dili nimo Hadlok-hadlokon ko ninyo nga inyong kumpatyon, inyong kung kulatahon. Bring it on. usa. Una ay mga tao. Sa Ginoo ra ko mahadlok. Di ko mahadlok ninyo. Tao ra mo. Kinsa man taraw mo. Kay ngano ikaw gusto nimo suluhon kay naon. Abrihan pa na ako akong balay. Pasudlon ta mo sa akong balay. Patutuo ka. Ang imong trabaho sa tinuod. Ang problema, kung makasulod lagi. Mugader og mga tao sa simbahan. So, Hahay. yun po yung kapatid natin. Sasagutin lang natin, no? Namimigay tayo ng amulet, pinagbabawal, pero namigay. No? Ito sagot natin sa kanya, mga kapatid. Hindi naman tayo arrogante, mga kapatid. Ang totoo, nagalit siya. Pero sinasabi natin yung aral ng simbahan. Okay? Punta na tayo sa aral ng simbahan, mga kapatid, ha? Ito po ay hindi personal na opinion, kundi katotohanan lang. Okay? Truth hurts, but it doesn't harm. Okay. So, punta muna tayo. Dapat alam mo yung difference between sacramentals and amulets, kapatid. So, itong amulets, punta muna tayo sa amulets, kapatid, ha? Ano bang sabi ni Saint Augustine dito? Ako po, kahit pari na po ako, hindi po ako gumagawa ng sarili kong opinion, Brother Chua Antonio Jr. Binabatay ko lahat sa aral ng ating inang simbahan. Okay, Saint Augustine on Christian Doctrine, book number 2, chapter 20. Anong sabi niya? Unto this class belong all amulets and cures. Yung amulets, magkaano pala? Magkapagaling. Which the medical art condemns. So, yung mga medical doctors condemn amulets and their healing. Whether this consists in incantations, yung mga incantation nila, or in marks which they call characters, or in hanging or tying on. So, isusuot nila and then ilalagay nila sa kanilang katawan. Or even in dancing in a fashion certain articles, either on man or beast, not because the demons are seized in these practices, but because they deceive men from them. Ano? They deceive man from them to make them believe that such things are of any avail for health or safety. So, yun mga kapatid, for safety, for protection, for health, the Doctrina Christiana number 2, Post-Nicene Creed, First Series, Volume 2. Anong kahulugan nito mga kapatid? No? He condemns such practices not because demons necessarily perform real effects, but because they deceive people in trusting something other than God. So saan na sila maniwala? Sa kanilang amulets. No? Amulets are not true medicine. So ito yung elaboration sa reflection is Saint Augustine. They belong to the realm of superstition, not science nor faith. So yung ginagawa at sinusuot mo kapatid, it is not based on science or faith. They claim healing or protection through magical signs. So yung effect pala nito, magical signs. Ako, nagbabasa ako kahit pari na ako. Hindi ako nagre-rely sa sarili kong opinion. Pasensya na po kayo. Not through God's providence or natural causes. Ang Panginoon established on
natural order. The danger is deception. Ihatag sa imo So bakit ba sinisirawalat ni Father Darwin? Para hindi tayo ma-deceive. magay na kaya Yan ang objective natin, hindi makipag-away, gani ang hinungdan kundi sa pagsasalita lang sa katotohanan, kapatid. I pray for you always. I bless you always, Brother Chua. And I understand well, no, saan galing yung galit mo. para And just increase our knowledge about the teachings of the church. The belief in amulets' power leads a person into false religion. tarong Superstitious damages the soul by misplacing trust. So, yung mga patutuon natin, it will damage our soul. manambay Kaya nga, sinasabi natin. Bakit sinabi natin yung katotohanan? Hindi ko gusto ma-damage yung kaluluwa natin. Period. Yan lang yung rason natin. Yan lang yung objective natin. St. Augustine contrasts superstition with a faith that relies on God's will and grace, not on objects or formulas. wala namang mga pare mo Yung binibigay natin, yung mga sacramentals po yun, hindi yun amulets. Yun ang kaibahan, kapatid. kay gigiyahan Punta naman tayo ni sa balaang Saint John Chrysostom, one of the great church fathers and renowned preacher. Makinig ka sa kanya, kapatid, Hindi po ito personal na opinion ko. Nagbabatay lang ako sa turo ng ating mga church fathers. Addresses the issue on amulets and charms in his homily number 8 on collusions. His concern is not merely about superstition. He is focused on faithfulness to Christ and a proper worship. Ang sabi niya, amulets as idolatry. ang trabaho sa Ano? tinuod lang Amulets as idolatry. gather og mga tao sa simbahan For this amulets, ito yung proper quotation niya, kapatid na Chua. For this amulets, do they who make money by them, ano sabi niya? Make money by them are forever rationalizing about them. The thing is idolatry. kami agi sa Teo ba ambot Chrysostom is saying that the practice of wearing amulets is fundamentally bawo pa nimo ang kanto idolatrous. kay ang kanto boy Ano yung idolatrous? Pagsimba ng ibang Diyos. kawat sa Kaya nga, sila Sini- ang una makareport kaya sa nga, kawatan. ini-elaborate natin ito, kapatid. ikaw pare Ini-evangelize natin. Anong ginawa ni Brother Chu Antonio Jr.? Rationalization. Even if a Christian rationalizes it as harmless ikaw ang una-una or even profitable for others, makapera, it substitutes magical protection for faith in God. So, ang ganda, no? basin ikaw Hindi natin i-rationalize na harmless ito. kaulaw ka ra Dapat ang palaguin natin, kapatid, yung ating kay buot yung ating pagyud yung ating pananampalataya. Hindi po ito prophet, mga kapatid. ng tao Katotohanan po ito. ka panabang Okay. It substitutes magical protection for faith in God. Theological implication. Amulets shift trust from the cross and God's providence to objects or rituals believed to have power in themselves. St. John Chrysostom emphasizes that this is incompatible with true Christian faith. Malinaw na malinaw, Charms or amulets and disrespect to the cross. Other women again tie about their names of rivers and venture numberless things of like nature. The cross indeed is dishonored, and these charms preferred before it. Anong kahulugan nito? By seeking protection or benefit from these charms, people elevate them above the cross. So focus tayo sa cross. Yun po yung yun po yung ang imong trabaho yun po yung tapukon ang mga tao sacramentals. ilang kinabuhi Ang sabi ni Saint Cyril, Ginoo mo
unang trabaho sa pari, dili kay manambal. Ito yung sabi niya, to instruct catechumens, those preparing for baptism, on the dangers of engaging in superstitious or magical practices. His words are clear and uncompromising. Go not after such things. The watching of birds, divination, omens, or amulets, or charms written on leaves, sorceries, or other evil arts, and such things are services of the devil. Therefore, shun them. Oh, grabe. Mabigat itong sinabi ni sa catechetical lecture number 9 of Saint Cyril. Hindi ako nagsabi nito, Si Saint Cyril po. Pasensya na po kayo. Amulets and charms objects believed to have magical power and protective abilities. Divination and omens practices aim at predicting the future or controlling outcomes through supernatural means. Sorceries and other evil arts, any manipulation of spiritual forces outside God's providence. All these practices turn people away from God, relying on human device or demonic powers rather than faith. So, malinaw na malinaw, Services of the devil. Grabe naman ito si Saint Cyril, Hindi po si Father na nagsasabi niyan, no? Kundi, si Saint Cyril. Nagko-quote nga ako, Dahil hindi ko gusto na personal opinion ang isisiwalat ko dito sa ating live. Ikaw nga pare ka, amaw-amaw ka. Hindi po tayo naghahanap ng gulo, naghahanap tayo ng katotohanan. Ikaw nga pare. Okay? Services of the devil. Cyril categorizes these acts as services of the devil. Grabe, no? Engaging in amulets or magic is spiritually dangerous because it invites demonic influence and substitutes God's guidance. Substitute God's guidance with superstition and manipulation of hidden forces. Hindi po ito akin, Even seemingly harmless practices, if relied upon for protection and guidance, undermine a Christian dependence on God. So, ang ganda nito, no? So, moral and spiritual lesson. Ano ba yung lesson natin? Avoid temptation. Christians are called to turn away from anything that resembles pagan or occult practices. So, anong sabi ng simbahan? Avoid pagan and occult practices. Kaya nga i-renounce natin doon sa office. Kaya nga may office tayo. Okay? Depend on God alone. So, through His sacraments, through protection, insight, and blessing come from the faith, prayer, obedience, not from objects, not from rituals or charms. Pasensya na po kayo, kapatid. Dahil sinabi ko lang yung katotohanan na turo ng simbahan. Hindi po ito personal na opinion. Wala din akong personal na galit. Kaya nga, ay tinuturuan natin yung mga kasama natin. Kung hindi ka makinig sa akin, well and good. It's up to you. Hindi naman kita pinipwersa. Hindi naman ako pumipilit sa inyo na makinig sa atin. Tinasabi lang natin yung katotohanan. Spiritual vigilance. Cyril emphasizes discernment. Kailangan natin ng discernment. Even small superstitions can grow into serious spiritual compromise. Cyril's teachings were directed at catechumens in the early church, a time when pagan customs and magical practices were widespread. Hanggang ngayon, widespread. Nagagalit na ito ng mga okultista sa atin. Maraming mga bagol. Parang kalamay. Kaya pala wala nang bagol yung mga kalamay namin dito. Dahil sinusuot na ninyo. The warning against amulets and charms reflects the church's broader mission to guide converts into a life centered on God alone. Wow. Free from superstition.
So ngayon mga kapatid, yung mga rosary, yung cross, amulets ba yun? Hindi. Yun po ay sacramentals. Hindi yun amulets. Hindi din si Father Darwin ang nagtayo niyan. Ang nagtayo nito ay ang simbahan. Catechism of the Catholic Church, 1667. Ito ang sabi. Holy Mother Church has moreover instituted sacramentals. Ano yung rosary, yung tubig, yung oil, yung asin, yung medals, yung cross. Ang tawag doon kapatid, sacramentals. Sinong nagtayo doon? Hindi si Father Darwin. Magbasa ka naman. Kung Katoliko ka ha, additional knowledge lang po ito sa iyo ha. At pakiusap po, huwag kayo mag-comment ng negative. Yan ang kaibahan natin. May difference sa mga taong inspired by the Holy Spirit. Huwag tayong magsalita ng masama sa ating kapatid. Ipanalangin natin siya. Alam mo kapatid, huwag kang mag-alala. Isasali kita sa panalangin. Araw-araw po. At i-bless ko yung buhay mo. Na mabless yung buhay mo, kapatid. Yung pamilya mo mabless din. At mabigyan ng liwanag na galing sa Diyos. These are sacred signs which bear a resemblance to the sacraments. They signify effects, particularly on spiritual nature, which obtained through the intercession of the church. Bakit naging may bisa yun? Because of the prayer of the church, not because of the prayer of Father Darwin. Okay. By them, men are disposed to receive the chief effect of the sacraments, and various occasions in life are rendered holy. Dahil sa mga sacramentals, ma-reminded tayo to live a holy life. So yung sacramental life natin ay mag-increase. At yung spiritual disposition natin ma-prepare to receive the sacrament, confession, anointing of the sick, and in the Holy Eucharist. Yun po ang pakay natin. Sacramentals, CCC, 1670. Sacramentals do not confer the grace of the Holy Spirit in the way that the sacraments do. But the church prayer, they prepare us to receive grace and dispose us to cooperate with it. So, hindi makabigay ng sacrament yung sacramentals. Only the sacraments of the church. CCC 1671, among sacramentals, blessings of persons, meals, objects, and places come first. Every blessing praises God and praise for His gift. So, ang simbahan, hindi yan amulet, kapatid. Sacramentals yan. Hindi yan amulets. To deepen our relationship to the Lord. Makatulong yung mga sacramentals, kapatid. Wala yung kapangyarihan. Ang kapangyarihan sa faith natin sa Panginoon. Hindi sa mga amulets. Huwag nangyari sa mga albularyo, doon naniwala sa amulets. Okay. Canon law. Nandun naman tayo sa canon law. Sacramentals are sacred signs by which effects, especially spiritual effects, are signified in some imitation of the sacraments and are obtained through the intercession of the church. So, kailan natin maging sacramentals yan? Through the prayer of the church, mga kapatid. Through the intercession of the church. No, Canon 1167, the Apostolic See alone can establish new sacramentals, authentically interpret, already receive or abolish or change any of them. So ang Apostolic See lang ang magsagawa ng sacramentals. Sino bang gumawa ng Apostolic See sa inyong amulets? Wala. So yung amulet nyo ay hindi galing sa Apostolic See. Bakit kailangan natin makonect sa Apostolic See? Bakit? Bakit kailangan natin makonect? Dahil nandun yung susi kay Kristo eh. Matthew 16:19-20. Nung sabi niya, ikaw si Pedro, ibibigay yung susi sa karyan. Ang ipinagbawal mo dito sa lupa, ipinagbabawal ko din sa langit.
ang ipahintulot mo. Kailangan na apostolic see. Alone can establish new sacramentals. Masahan na. So ngayon, yung amulets mo, yung sacramentals ba yun? Hindi. Sila ang una makareport nila. So yun kapatid, no, mag-ingat tayo eh. Ikaw, pare, I hope before we discuss anything, we understand the difference. Dahil walang difference eh. Yung amulet mo, example sa may prayer ba ng simbahan sa amulets mo? Wala. ug hatag ug So magkaiba yung amulets at sacramentals mga kapatid. Si Canon Law 1168 in confecting or administrating sacramentals, the rites and formularies approved by the authority of the church are to be observed carefully. These canons establish the church authority over sacramentals, ensuring they are properly instituted and administered. So, anong sabi ng CCC, Canon Law 1168? Kailangan ang rites and formulas approved by the authority of the church are to be observed carefully. tabang ka mas tabang ka So, kailangan pare ang mag-pray niyan, hindi yung parang pari-pari. Pasensya ka na po kapatid na Chua, ha? Antonio Jr. Pasensya na kayo, hindi po ako nagagalit sa inyo. Clarification lang. Hindi po ako galit sa mga amulets. Sinasabi ko lang ang katotohanan, yung spiritual danger sa iyong buhay at sa iyong mga mahal sa buhay. Dahil marami po na pumupunta sa atin dito na mga merong amulets. Bago lang, last week, meron siyang sinusurrender ng mga amulets, kapatid. feeling At grabe, pumuti yung mata niya. During sa solemn diagnostic prayer of exorcism. Punta ka dito, kapatid, dahil tutulungan kita. ang imong Sana hindi close yung isipan mo. ang mga tao Sana hindi maging close-minded tayo. sa Ginoo. Sana hindi tayo Dili kay manambal, open-minded tayo, kapatid. dili kay Let us continue to discern maging and let us ask for enlightenment of the Holy Spirit. Kung sa Panginoon to, dang na patuloy natin. pagyud ka matagap. Kung hindi to yun sa Panginoon, anong grabe yung spiritual danger natin, di ba? So yan ang concern natin. Concern tayo sa mga albularyo. Mahal na mahal natin yung mga albularyo. Kaya nga, sinasabi natin, you will enjoy pagkasikat or fame. Famous tayo dahil may kapangyarihan tayong taglay, di ba? So, mas mabuti na ma-process mo na kayo. Wala namang bayad, kapatid. Ikaw, pare, Dito sa natin, wala namang bayad. Libre naman lahat. Open yung office natin, kapatid na Chua Antonio Jr. from... Pero makatikais ka kung katoliko ka, ha? Unang-una, i-clarify natin, hindi tayo galit sa mga albularyo. Hindi din tayo galit sa mga mangkukulam. Iniibig natin sila lahat. Kaya nga, pasensya na kayo. May mga mangkukulam nagagalit sa atin. Pagpunta nila doon, ang daming demonyo sa kanilang katawan. At sabi nila, akala namin, Father, marami na po. No? Akala na, galit na galit kami sa'yo. Pakilamirong ka na pare. So, maraming mga masakit na mga sasalita, mga pero okay lang. Sanay na ako dyan, but pinatawad na kita. At pasensya na po na na-offend ka sa mga katotohanan na sinasabi ng simbahan. Because the church is the pillar and foundation of truth. The church is firm and compassionate. Ang simbahan po is firm and compassionate. Hindi yan makukuha sa atin ng ano eh. Hindi natin ma-please ang simbahan. Hindi. No, because the church is the pillar and foundation of truth. Yung katotohanan, isasabi niya kahit hindi pa natin nagugustuhan. Because truth hurts, but it doesn't harm. May gara na sila, Father, kaya wala naman ka-talk sa laing lugar. So, next year, no, maglibot na tayo sa iba't ibang lugar, mga kapatid. Kang Father Amor tell Father regarding anting-anting, Father, about witch and sorcery related to na yung so on sa mga occult. They're occult practitioners. Kay gigiyahan sila So, yun lang ating sagot, mga kapatid, no?
At huwag kang mag-alala kapatid, susundan kita. Then, hindi ako magsasalita na masama sa'yo. Hindi po yan nature ng anak ng Diyos. At kung nasaktan ka sa katotohanan na sinabi ko, pasensya ka na. I'm not here to please the world. I'm here to proclaim the truth. Sabi ni Kristo, I'm not here to give peace to the world. Hindi po pwede na bibigyan ng kapayapaan ng mundo kay Kristo. Ang Kristo ang katotohanan talaga. Okay? Pasensya na po at paumahinin po na nasaktan ka sa katotohanan ng sinabi ng simbahan. Si Lee Vine, good afternoon, Father. Salamat sa 50 stars, kapatid, bago ito. Salamat po. Si Janine, yan po na lang nato, Father, na malamdagan sa Espiritu Santo. Jud, manginang po ay Jud ta. Hindi tayo magpadala sa galit because your emotion is not you and your thought is not you. It is just a part of you. Don't be allowed to be overwhelmed or to be controlled by our emotion. Maria Marlene Cornopio, 100 stars. Si Gina Patan Dinukot, lagi to. 50 stars. Si Amina Elga, walang absent. 100 stars. Si Amy Verano Abilia, 50 stars. Salamat po. At si Sister Janing, additional 50 stars. Salamat, Sister Janing. At si Liz Goko Tano Lee, ng 100 stars. Salamat po. Kahit batuhin ka pa ng bato, batuhin lang natin ng tinapay. No? So, compassion. It is all about compassion. So, maraming salamat sa inyo, At kung meron kayong nakikita ng mga komento na dapat natin sasagutin, pwede nyo i-send ni Brother Edison Patian. Then, hindi na kayo makasend sa akin, no? Sabihin niyo lang si Brother Edison Patian na i-share mo yan kay Father or Brother Windel. Sasagutin natin. With a humble heart po. At yung bago tayo sagot, it is a product or prayer. Kailangan yung pagsagot natin galing sa bunga sa ating dasal. No? Pasensya po sa mga nagagalit, no? Hindi po tayo galit, no? Natutuwa lang tayo na maisiwalat natin yung katotohanan. The name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour death, now in the hour of death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. It was in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, magandang hapon, no? Father, birthday ko po ngayon, si Nes Bernal. Nes Banal. Happy birthday, bro, ha? Tatuloy ka. Si Ate Orsi Lazo. Ayun ko, natin. Good afternoon, Father. Catholic ako. Father, nituuman ko nimo kay dinha mi sa ako ba na last April. Pero wala mi makakita nimo, sayang, Father. So, nagbaiwas na ta. Salamat kayo, Igsoon. Sister Imper, nagpadala ng 50 stars. Salamat po. So, fight ti Maria, tatak safety with a humble heart. Kadang manghihilot, Father. Appeal ba na? Si Jury. So, yung manghihilot na walang orasyon, kapatid, okay lang. God bless.